Magandang araw sa ating lahat. Para sa mga nais mag-avail at magkaroon ng kopya ng aming PowerPoint presentations, kasama ang daily lesson plan, summative at term exam, mag-message lamang sa aming Facebook page sa link na makikita sa comment section. Ang ating aralin ay tungkol sa pagbabago sa demand at supply at ang epekto nito sa presyo, dami, at ekwilibryo ng pamilihan. Magsimula tayo sa isang balik-aral sa pamamagitan ng pagsusuri sa tatlong sitwasyon upang matukoy kung ano ang nagbago. Unang sitwasyon, mas maraming mamimili ang gustong bumili ng pechay. Ikalawang sitwasyon, nasira ng malakas na ulan ang maraming ani ng pechay. Ikatlong sitwasyon, dumami ang ani habang hindi nagbago ang bilang ng mamimili. Sa dulo ng sesyong ito, kaya nating maipaliwanag kung paano nakakaapekto ang pagbabago sa demand o supply sa presyo at dami. Masuri ang market situation gamit ang datos at demand-supply graph at makabuo ng practical at makatarungang mungkahi para sa mamimili o producer. Tandaan natin na ang pamilihan ay hindi laging pareho. Kapag nagbago ang demand o supply, nagbabago rin ang paghahambing ng dami ng nais bilhin at dami ng nais ipagbili. Kaya maaring magbago ang presyo at dami sa bagong kalagayan ng pamilihan. Tungkol naman sa pagbabago sa demand, ito ay maaring tumaas o bumaba kapag nagbago ang dami ng produktong nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo habang hindi nagbabago ang supply. Kapag nangyari ito, nababago ang dating kalagayan ng ekwilibryo. Kapag tumaas ang demand, dahil mas maraming mamimili ang nais at kayang bumili ng produkto habang hindi nagbabago ang supply, karaniwang tumataas ang ekwilibryong presyo at ekwilibryong dami. Ibig sabihin, mas mataas ang bagong presyo at mas maraming dami ang naipagpapalit sa bagong ekwilibryo. Tingnan natin ang halimbawa ng mas maraming mamimili. Bago ang pasukan, mas maraming mag-aaral ang kailangang bumili ng school supplies habang hindi agad nadaragdagan ng supply. Kaya ang presyo ay maaring tumaas mula 15 piso patungong 20 piso sa bagong ekwilibryo. Sa kabilang banda, kapag bumaba ang demand dahil mas konting mamimili ang nais at kayang bumili habang hindi nagbabago ang supply, karaniwang bumababa ang ekwilibryong presyo at ekwilibryong dami. Kailangang tingnan ang pagbabago sa demand at hindi lamang ang aktuali na presyo upang maunawaan ang bagong kalagayan. Kapag bumaba naman ang supply, dahil lumiit ang dami ng produktong nais at kayang ipagbili habang hindi nagbabago ang demand, karaniwang tumataas ang ekwilibryong presyo, ngunit bumababa ang ekwilibryong dami. Ang pagbabagong ito ay maaring magdulot ng kakulangan sa dating presyo habang inaayos ng pamilihan ng bagong kalagayan. At kapag tumaas ang supply dahil mas maraming produkto ang nais at kayang ipagbili habang hindi nagbabago ang demand, karaniwang bumababa ang ekwilibryong presyo at tumataas ang ekwilibryong dami dahil mas maraming produkto ang maaring mapunta sa pamilihan. Suriin natin ang sitwasyong ito. Nasira ng malakas na ulan ang malaking bahagi ng ani ng pechay habang hindi nagbago ang demand ng mga mamimili. Gamit ang ating pagsusuri, tukuyin kung demand o supply ang nagbago, ang direksyon ng pagbabago, at ipaliwanag ang posibleng epekto nito sa presyo at dami sa bagong ekwilibryo. Tandaan na hindi sapat ang palagay lamang sa pagsusuri ng kalagayan ng pamilihan. Kailangang may batayan tulad ng quantity demanded, quantity supplied, stock, market schedule, o iba pang ibinigay na datos. Dahil hindi sapat ang simpleng obserbasyon gaya ng mahabang pila upang agad masabing shortage o surplus. Para sa ating bantay pamilihan na gawain, pumili ng isang lokal na produkto at gumawa ng market situation analysis gamit ang datos o hypothetical schedule upang ipakita kung paano nagbago ang presyo, dami, at kalagayan ng pamilihan. Gamitin ang ating analysis checklist bilang gabay. Suriin ang sitwasyon ng lokal na produkto, gamitin ang market schedule at demand-supply graph, tukuyin kung may ekwilibryo, shortage, o surplus, alamin ang epekto sa presyo at dami, at magbigay ng practical at makatarungang mungkahi. Bago magbigay ng konklusyon, laging suriin muna kung demand o supply ang nagbago at kung ito ay tumaas o bumaba. Pagkatapos, gamitin ang datos at graph upang ipaliwanag ang posibleng pagbabago sa ekwilibryong presyo at dami. Sa pagsusuri ng output, ang napakahusay na pamantayan ay nangangahulugang wasto ang konsepto, kumpleto at wastong ginamit ang datos, tama ang graph, axes, labels, at equilibrium, lohikal at makatarungan ang mungkahi, at organisado ang presentation.
Ipaliwanag ng bawat napiling pangkat ang kanilang market situation analysis ng tama, malinaw, at malalim habang ang iba ay nakikinig at nagbibigay ng maikling feedback batay sa katumpakan ng konsepto at kalidad ng mungkahi. Para sa ating huling tanong bilang exit ticket, sagutin sa 2 hanggang 3 pangungusap gamit ang konseptong natutuhan ngayon. Paano tumutulong ang pagsusuri ng demand at supply sa matalinong pagpapasya sa pamilihan?